Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon mga kol, pakita natin yung ating Suzuki Everyban DE17B 4x2 Tiptronic RO60 engine 660cc VVT. So 5 speed po yung unit natin. Tapusin natin yung video para malaman natin kung magkano ang presyo sa ganitong sita. So tara, check natin. So yung kulay ng ating unit mga kol is color pearl white. So fully tinted po yung unit natin. So dito sa hood meron tayong nilagay na chrome. Din dito yung original na headlight ng ating DE17B. So meron siyang park light, ito yung signal light niya, at saka H4 po yung ating bulb dito. So meron din tayong customized na fog lamp dito mga kol, din body kit. So makita natin kasi yung original na DE17B is wala po siyang fog lamp, din wala siyang body kit. So dito naman sa gilid meron tayong customized na fender. So yan po yung fender natin. So pwede natin yan tatanggalin kung ayaw natin. So meron din tayong 13 inches na brand new mag wheels and brand new tire. So disc brake po yung harap natin, then drum brake yung likuran natin. So dito rin meron tayong body kit na nilagay kasi yung original nito is walang ganito. Ayan, so yung ating side mirror is ordinary manual adjust lang po yan mga kol. Then dito kompleto po siya sa visor. So high roof po yung unit natin. Kinulay natin ng black yung mga poste ng ating unit. So ito yung kanyang mga door handle, sliding ito naman. So yung mga ganitong unit mga kol is wala po siyang power slide. So manual sliding lang po yung unit natin. Ayan. So dito naman sa likuran makita natin meron tayong customized na spoiler. So ito yung back glass ng ating DE17B. So hindi siya katulad ng mga DE64W or DE17W na low roof na buo yung kanyang backglass. So yan din yung kanyang tail light. So yung kanyang tail light is same lang po sa DE64B. So ito yung ating signal light, reverse light, and park light, at saka yung ating brake light. So meron din tayong body kit dito sa likuran, o yung tawag sa iba is chin. So makita din natin dito yung ating dalawang camera sa stereo natin at saka sa dashcam natin. So yan, so nilagyan din natin ng plate holder para hindi ma-bend po yung plaka natin. So dito naman sa likuran, check natin, ayan. So naka VIP concept po yan mga kol. So yan po yung request ng ating customer. Dito napaka lawak po siya, brand new na po yung cover natin dito or yung matting natin. So nandyan pa rin yung original, hindi natin ginalaw, then binalik natin. So yan, naka VIP. Ito naman, ito yung upuan natin. So ito yung design na napili nila, kasi pag made to order kayo yung mamili ng design ng upuan na gusto nyo sa seat cover. Yan, so ito yung napili nila. Then dito sa sliding is manual riser lang po yung ating window. Hanggang half lang po yan mga kol, kasi for safety yan sa mga bata. So dito naman ganyan din yung matting natin. So walang plastic dito. Ayan. So dito makita natin yung jack natin, or dito yung jack, tie wrench, at saka yung riser natin. Ayan. So ang kagandahan sa mga itong unit mga kol is pwede na natin to i-fold kung gusto natin, lalo na pag marami tayong cargo, ganun lang. Then anon, so kasya po yung motor dito. So pwede natin to gawing mini camper van kung gustuhin natin mga kol. Ayan. So di ba? Ang ganda ng unit natin. So ito yung good pang negosyo, mini camper van. Ito yung masasuggest natin. So dito naman sa likuran makita natin sa harap. So power window yung harap natin. Basta power window mga kol yung harap is meron talagang storage sa itaas, or anong tawag niya ito, headroom. Ayan, so makita natin pwede tayong maglagay ng mga documents dyan, maraming mga damit natin, mga camera, kung ano yung gusto natin na ilagay dyan. Ayan, so kagandahan din sa mga DE17B mga kol, kasi marami siyang mga bottle holder. Ito isa, then dito dalawa, tatlo, and apat. Then dito meron din tayong extra dito malapit sa handbrake natin. Ayan, so basta mga Tiptronic din, handbrake siya. Then dito, ito yung brake pedal, din yung ating accelerator pedal. So Tiptronic, pwede natin yan
manual, dito yung manual, din dito yung automatic mode. So kung gusto natin na naka automatic mode dito, then manual mode dito. So plus minus lang yung ating manual mode. So aircon na din. So lahat ng D17 base experience namin, malamig talaga yung aircon ng mga D17V mga kol. So yan yung ano kagana sa mga D17. Yan oh, yan yung aircon. So blower adjust natin sa ang ano yung gusto natin. So dito yung hazard switch yan. Then ito nagpalagay yung customer natin ng 9 inches Android stereo with reverse camera, dashcam, din yung ating digital temperature gauge. Dito sa digital temperature gauge natin makita natin yung temperature ng unit natin or makina. Din dito makita natin yung RPM, din yung speed makita din. So dito rin makita natin yung ating hazard, then yung ating speedometer reading hanggang 140 yung ganyan. So ito kaya po siya mag top speed lalo na sa mga expressway na mga nasa 130 to 135. Ayan, so yan po yung mga top speed niya lalo na sa mataas na daan. So dito rin makita natin yung ating signal light. Yan po yung signal light natin, park light, din yung ating headlight. Ayan, so dito rin yung ating wiper. Yan, kompleto yan. So windshield washer, ayan, goods. So function lahat. So ayan, dito yung ating headlight adjuster, beam adjuster natin. So titingnan natin yung makina ng ating unit. So dito makita natin yung makina. Ayan. Ayan. So yan po yung makina natin, umaandar. Napakaganda po ng andar na makina natin. Ito yung RO6A DVT engine. So latest model, tipid sa gas. Yung ratio niya nasa 1:16 pataas, depende po sa driver. Yan, so yan yung kagandahan nito kasi naka DVT. Ang ganda ng tunog ng makina, parang kotse na siya, parang hindi na siya multi-cab. So latest model 2015 pataas po yung mga ganitong unit. So try natin RPM. So yan yung andar ng makina natin. So makita natin yung ating injector, isa, dalawa, tatlo. So yung BBT cylinder natin nandyan. Dito tayo mag-refill ng oil. PCV valve din dito, nandyan yung ating ignition coil at saka spark plug. Temperature sensor nandito. Yung ating dalawang oxygen sensor nandito. Din yung ating camshaft sensor, yan nandito. Nandyan po yung camshaft sensor. So check natin sa kabilang side. Nakita natin. Ano? Ganda. So tingnan natin dito. Ano yung pwede natin makita. Ayan. Ayan. So dito rin tayo. Ayan. So dito yung throttle body natin. So yung throttle body natin mga kol, is fully electronic po siya. Wala po siyang cable. Hindi katulad ng mga DE64B or D64W na meron siyang cable. So pag D64W or D64B is yung ating accelerator pedal. Ito, yung pedal is meron pang cable. Ito is electronic na po. So, wala na po siyang cable na nanggagaling dito sa ating pedal papunta dito sa throttle body. So yan yung kagandahan, kaya napakatipid po sa gas consumption. Din gamit na gamit yung unit natin. So ito yung ating dipstick. Then yung oil level natin dito. Then ito yung ating kita natin, ito yung ating alternator, din yung ating aircon compressor, air filter housing, main fuse box, din yung ECU natin. So yan po yung unit natin. So check natin sa hood kung ano yung makita natin. So dito naman makita natin yung ating coolant reservoir, windshield washer reservoir, din yung ating radiator. So yan po yung radiator natin. So naka aircon po yan. So yan po yung setup natin. So yung presyo ng ating unit is umabot po siya ng 325,000 all in kasama yung mga upgrade. So yung pinaka basic setup nito is nasa 260 lang. Pag nag-upgrade kayo, halimbawa yung mga magwells, mga body kit, yung mga chrome, yung mga Android stereo, dyan po tataas yung presyo ng ating unit. So yan lang muna.
yung aming vlog for today. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa bago lang sa ating channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads. Ingat po mga call and bye bye. God bless po sa ating